Narito na ang PTV Balita ngayon. Nakatakdang dumating ngayong hapon sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong lumikas mula sa Israel. Humingi tayo ng update mula kay Rod Lagusan. Yes, Rod. Naomi, inaasahan ngayong hapon ang pagdating ng nasa 17 overseas Filipino workers mula sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, pasado alas 4 ngayong hapon lalapag sa NAIA Terminal 3 ang eroplano sakay ng Etihad Airlines. Ito ang unang beses na repatriation flight mula sa naturang bansa kaugnay ng nangyayaring gyera sa Israel. Ayon sa DMW, ang naturang mga OFW ay ang mga unang nag-signify o nagpakita ng interes na umuwi na sa bansa. Bukod sa DMW, katuwang nito ang OWA, DSWD, TESDA at DOH na nagsagawa ng coordination meeting para tulungan ng mga uuwing OFW mula sa Israel. Makakatanggap ng paunang tulong at iba pang suporta ang mga repatriated OFW. Kabilang dito ang psychosocial counseling, stress debriefing at medical referral. Meron din na ibibigay na temporary accommodation para sa mga OFW habang hinihintay na makauwi sa kani-kanilang mga probinsya. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Rod Lagusan. Samantala, isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian na sertipikahan bilang urgent ang mandatory ROTC bill upang mapalakas ang military reserve force ng bansa. Kasunod na rin ito ng panawagan ng Israel sa kanilang mga army reservists na lumaban sa militanteng Hamas. Ayon kay Gatchalian, mayroon lang 10,000 army reservists ang Pilipinas kumpara sa Israel na nasa mahigit 300,000. Sa ilalim ng ROTC bill, ang lahat ng college student na sasailalim sa ROTC ay automatic nang matatawag na reservist. Magsasanay ang isang reservist ng 1 beses sa 1 linggo sa loob ng 1 taon. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad ipatupad ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing Strategy. Ayon sa Malacanang, layo nito na masugpo ang money laundering at iba pang terrorism financing activities sa bansa. Sa ilalim ng Memorandum No. 37, inaatasan din ang iba't ibang ahensya, GOCC at local government units na bumuo o magpatupad ng estratehiya at programa hinggil dito. Samantala, kinakailangan din na magsumite ng report ng AMLAC sa Office of the Executive Secretary hinggil sa status ng naturang programa. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat, Naomi, og maayong adlaw. Hingpit na ang pagpangandam sa Archdiocese of Cebu alang sa nagsingabot nga National Retreat for Priests nga ipahigayon dinhi sa Sugbo. Kini ang gibutyag sa kadagkuan sa Archdiocese of Cebu uban ang Episcopal Commission on Clergy o CARIS Philippines. Gibanaban ang kapin sa 2,000 ka mga pari gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod ang musalmot sa retreat. Hugot na seguridad sabang ipahamtang sa organizers pagsiguro nga dili mabalda ang maong kalihukan. Matod sa Archdiocese of Cebu, importante ang maong retreat alang sa kaparian aron malabas ang ilang pagtuo og pahingusgan ang ilang pagduma sa ilang nagkadaiyang parokya. Samtang sa laing bahin, nabalaka ang mga residente diha sa Barangay Calamba tungod sa pagdahili sa riprap nga duol sa ilahang sapa. Wa mahimutang ang mga residente sa sitio San Roque tungod sa paghulpa sa riprap duol sa sapa. Di nga mipahigayon og pakisusi ang LGU sa Dakbayan sa Sugbo aron mahibaw-an ang kahimtang sa mga nagpuyo sa dapit. Matod ni Konsehal Jerry Guardo nga nangu sa Committee on Infrastructure sa Dakbayan nga ipaimbestiga nila ang insidente ug magpadana sab sila og mga sakop sa disaster team aron magmonitor sa lugar. We will find out if it is privately constructed or government. Pero the way pagka-design parang hindi maganda pagkatrabaho. Kaya nung bumigay sa baba, pati yung sa ibabaw, tinamaan na rin, bumigay na rin. Kaya nag-collapse na rin. May nakita tayo, may bumagsak ng mga part ng structure. Dahil kasi malakas yung current eh. So yung kuha natin, we will have this investigated. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Tegang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.